waiting o yung panahon na ikaw ay maghihintay. Amen? Panahon kung saan ikaw ay matutong maghintay. Season of waiting. Panahon ng maghihintay. Hallelujah. But they that wait upon the Lord, sabi doon, shall renew their strength. Amen? Sa Isaiah chapter 40, verse 31. So, ano sabi doon? Wait upon the Lord. Sabihin nga natin, wait upon the Lord. Baka kasi natutulog na kayo. Amen? And they shall mount up with wings like an eagle. Amen? Purihan Diyos. So, wait upon the Lord. Pag sinabi ho natin wait, ito ay isang punishment. No! Waiting is not a punishment. It is a training ground. Hallelujah! Sa buhay mo, kapatid. Amen? It is a training ground. Katulad po ni King David. David was anointed king sa Israel. Amen? Naalala niyo yung kwento ni David? Si David po, bagaman siya pinili ng Diyos na maging hari, binuhusan ng langis ni Prophet Samuel. But ano ang nangyari? Bumalik ko siya doon sa field. He returned to the field. Bakit? Pagkat hindi pa panahon para siya ay maging ganap na hari. Sapagat ang Diyos ay hindi na nagkagusto kay King Saul. Suwagil na si King Saul. Ganun din sa buhay natin. Pag ang Diyos nagsawa, hindi naman taga nagsasawa pag-ibig ng Diyos. Pero yung consequence ng ginagawa natin, mayroong bunga. So yung ginagawa ni Saul, King Saul, may consequence, kaya consequences. Kaya siya tinanggal ng Diyos sa pilihan. So, David, maalalanin natin yung kwento ni King David, meron siyang 8 o 7 kapatid. So, sabi niya, nung Panginoon kay Prophet Samuel, pumunta ka roon sa household ni Jesus. Doon, ipapakita ko sa iyo ang magiging hari, yung papahiran ng iyong langis, bubuhusan ng iyong langis. Pumunta po siya doon, at nakapila doon ang tanang mga igsoon ni David, 7. At lahat po talaga sila ay mandirigma, sundalo. At pagdating kay Ilam, sabi ni Samuel, ito, bako, parang si Brian. Malaki, matangkad. Di ba? Ito siguro ang pinili mo, Lord. Pagdating kay Ilam, sabi ng Lord, hindi ako tumitingin sa panlabas. Hindi porket wapo yan. Hindi porket maganda tumayo yan. Hindi. No! Ang sabi ng Panginoon, hindi yan. Wala dyan sa 7. Kaya sabi ni Saul, ni Prophet Samuel, meron ka pa, anak pa. Meron nandun sa pastor. Sa pastulan. Kaya yung tinawag si David. At yun ang ina-confirm ng Lord na siya niya. At binuhusan siya ng langis ni Prophet Samuel. At doon mga igsoon, pagkabuhos pa ng langis ay naging king agad at siya ay naging king agad doon sa Israel. No, mga igsoon. Bumalik pa siya doon. Nag-alaga pa siya, naipaglaban pa siya sa mga leon. Naipagpatayan pa siya sa mga leon. Inihanda pa ng Lord yung pagiging warrior ni King David. Amen? Kaya ikaw at ako, hinahanda ka pa ng Diyos para maging warrior. Amen? Amen? Glory to Jesus. Kaya yung tinatawag natin na ikaw ay yung promise ng Lord. Yung promise ng Lord sa buhay mo ay real. Totoo, tunay. But the position ay maaaring hintayin mo muna. Amen? Matuto ka
maghintay. Season of waiting. Huwag kang masyadong atat na magiging leader. Baka leader ng PA. Joke. So, huwag kang maging atat na maging isang ikaw ay kilalanin. Huwag kang maging atat para ikaw, puro ako. So, ayaw ng Lord yan. Kinahanglan tayo ay dadaan muna sa tinatawag na paghihintay. Amen? Pagkatapos noon, si King David may suon. Na-train na ng Lord. Ano nangyari? Siya po ay tinalaga ng maging mag-ina sa Israel. Amen? So yan po ay katulad lang po ng isang binhi, mga igsuon. Wala pong binhi na pag tinanim mo ngayon, bukas mamunga na. Wala pong binhi na tinanim mo ngayon, bukas mag-aani ka na. Maghihintay ka. Amen? Hanggang ito'y magbunga. At pagkatapos doon,